lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. Magpatuloy kayo, huwag kayong magpataya. Amen. Good morning mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos sumasagana sa atin. Binigyan niya tayo ng pananampalataya at kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ng mga apostol sa Panginoong Jesus, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. So, ganun din tayo. Nahihigitan pa ba natin ng mga apostol? Araw-araw hihingi tayo ng tulong sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya. Magkaroon ng unmovable faith. Itong example na to, kita natin, may unmovable faith. Yung inaagasan. Kasi yung inaagasan, 12 years na siyang may sakit nun eh. Hindi siya gumagaling. Naubos na yung pera niya, hindi pa rin siya gumagaling. Sabi niya sa kanyang sarili eh, mahipo ko lang. Mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. Eh, biruin mo, napakaraming tao, parang stampede yun, dikit-dikit mga tao eh. Kaya nga sabi ni Kristo, may immune po sa akin. Sino yun? Sabi ng mga apostol, kita nyo, ang dami-daming tao eh. Pero ba, nakipaglaban yung inaagat, di ba? Talagang nagpumilit siya makarating kay Kristo. Mahipo ko lang, sabi, nung mahipo niya, gumaling siya. Tapos ni Kristo, meron na walang kapangyarihan sa akin. Ganun pala, kapag ang faith natin unmovable, gagawa ang Diyos. Meron kapangyarihan ng galing sa Diyos, lumabas eh. Gumaling yung inaagasan eh. So, yun ang kailangan na-training sa atin, unmovable faith. Kahit anong nangyayari, kahit anong nagaganap, kahit magulo, hirap na hirap, kailangan maganap yung pananampalataya mo. Katulad ng ginawa nung inaagasan, ang tindi nun. Persistent faith siya. Mahipo ko lang. Nasa puso't isip niya, mahipo ko lang. Gagaling na ako. Gumaling siya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Go your way. Meron pang isa na persistent faith. Yung widow din. Kasi merong isang judge na masama eh. Sa isang lugar na yon, sinasabi ng widow sa kanya, iganti mo naman ako sa mga kaaway ko. Laging naggaganong ng ganon. Ikaw mo masama yung judge na yun eh. Hindi siya natatakot siya, wala siyang nire-respeto kahit na isinunta. Sabi niya sa kanya sarili, laging nagpupunta sa akin itong widow na itong babaeng ito, ang kulit. Sige nga, papayag na nga ako para hindi ako mabagabag. Persistent yung faith ng widow. Tulungan mo ako, pinipilit niya talaga yung judge. Napuwersa yung judge. Kaya sabi ng Diyos, madali kayong igaganti. Pero pagbaba, kaya ng Panginoon, may dadatnan siyang mananampalataya. Kasi ipaghihiganti tayo ng Diyos eh. Pero sa pagbaba ni Kristo, kaya nandun pa yung faith mo. May dadatnan kaya sa pananampalataya. Meron pang isang matinding persistent faith, si Jacob. Kasi tumakas na si Jacob kay Laban eh. Kasama na niya yung dalawang asawa, yung mga katulong niya. Nakipagbulo siya doon sa anghel. Pinipilit na anghel na bitawan siya. Ang ginawa ng anghel, hinipo yung niya, yung pigi. Tawag dito, pigi. Dito sa lugar ng balakang, sa kahita. Yung lite doon, hinipo, napilay si Jacob. Hindi pa rin bumitaw si Jacob. Kahit tinira na yung pigi niya, napilay na siya. Sabi niya, pagpalain mo ako. Sabi niya, ano ba pangalan mo? Bakit niya, ba't mo tinatanong pangalan ko? Si Jacob. Ngayon, hindi ka na si Jacob. Si Israel ka na. Kasi nagwagi ka sa Diyos. Nakipagwagi ka sa Diyos. So, ganun katindi ang kailangan maging faith natin. Yung widow na makulit dun sa judge, si Jacob na makulit na pagpalain. Alam niyo ba yung katana? Yung katana, sacred sword of samurai yun. Alam nyo, bago maging katana yun, napakatindi ng prosesong pinagdadaanan nun. Ang ginagawa ng mga Hapon doon, kukuha ng magandang uri ng bakal. Tapos lalagyan nyo ng uling, ng sand, lalagay yun sa pugon. Yung pugon na yun, talagang matinding pugon yun. Ginagamit nila noong una pa. Ilalagay doon yung bakal, kasama ng putik, kasama ng mga sand. May halo yun. Tapos kukunin ng blacksmith yun, o swordsmith, o panday. Papanday na yung yung bakal na yun. Pupukpukin ng pupukpukin yun. Pukpok ng pukpok, tapos tiklop ng tiklop, tinitiklop. Eh may gamit silang pantiklop ng bakal. Pupukpukin, titiklopin. Kasi ihuhugis yun na katana. Samurai sword.
Kasi kailangan pukpukin ng pukpukin para mawala ang dumi ng bakal. Kasi madumi yung bakal eh, ang daming impurity ng bakal. Para mawala yun, pupukpukin ng pupuk at dadaan sa matinding apoy. So, ganun din tayo, yung baptism of fire. Pupukpukin ka ng pupukpuk at titiklupin para mawala ang dumi sa iyo. Tapos kailangan maging bago kang nilalang. Tapos na pukpukin ng pukpuk, ang tawag doon is melting. Tapos magkakaroon naman ng forging, ipo-forge na yun. Yung bakal na yun, iko-korte na yun na parang circular na gano'n. May korte yung samurai na yun na sword eh. Iko-korte yun. Ang ginagawa ng mga doon, mga expert yung gumagawa, hindi pwedeng gumawa, hindi expert doon. Nilalagyan nila ng matigas na bakal, tsaka malambot na bakal, pagsasamahin. Pagkatapos ilalagay na naman sa apoy, tapos pupukpukin na naman. Pagkatapos ilalagay sa napakalamig na tubig, nag-iiyelong tubig. Kasi yung pala nagpapatalas ng ng katana. Kasi yung katana, pumuputol ng bakal yun eh. Pero dadaan yun sa mga maraming proseso, yun nga. Lalagyan ng matigas na bakal sa gilid, yun ang talim. Tapos lalagyan ng malambot na bakal doon sa gitna para hindi daw mabalik. O pagkatapos nun, ihahasa na yun. Ang paghahasa nun, ang tindi. Maraming batong pagdadaanan ng paghahasa. Ihahasa yun sa bato. Katulad natin, si Kristo ang bato. Ihahasa din tayo. Gagawin tayong tunay na mga ano rin doon. At yung bato na yun, sacred yun. Walang nakakaalam na, kundi yung mga expert lang doon. Ang pangalan ng bato yun, Taoisi. Taoisi water stone. Kapag dinaan sa Taoisi, yung katana na napakatalas nun, yun lang ang nagpapatalas nun. So tapos na, matalas na. Pakikintabi naman ng todo yun. Pakikintabi ka, gagawin kang puro-puro, katulad natin. Pakikintabi tayo, gagawin tayong puro-puro. Hindi pa tapos yun, ha? Kailangan may handle yun. At yung handle nun, hindi pwede yun basta kahoy. Meron silang tinatawag na Japanese magnolia. Yung kahoy kasi na yun, hindi nag-absorb ng moisture, tsaka hindi nagka-crack. Kasi baka mamaya, pag itaga mo yung samurai, mag-crack yung hawakan, masasaktan ka. So, hindi pa tapos yun, ha? So, napatalas na, napakintab na, nalagyan na ng handle, two-hand handle yun. Kailangan balutan yung hawakan na yun. Alam niyo ba kung ano pinambabalot dun? Yung stingray. Ano ba stingray? Pagi. Yung balat ng, biro mo, para makakuha ka na, pupunta ka pa sa dagat, huhuli ka pa ng stingray. Natatandaan ko tuloy yung pagi, si baby. Napakasarap magluto ng pagi. Ang sarap magluto ng pagi ni baby. Pinakamasarap magluto talaga sa lahat, ng asawa ko. Lalo yung puset. Kasi alam niyo, pag nagluto ka ng puset, nagiging bubble gum yung pag hindi ka marunong. Pag kinulang sa apoy, sumobra sa apoy, parang bubble gum yun, parang goma. Hindi mo makakain. Kailangan expert din nagluluto, parang katana doon. Expert ang maghahasa, expert ang magbabalot ng hawakan na yun, na balat ng stingray. Alam niyo ba kung magkano, tinanong ko yung AI, magkano ba ngayon ng yung talagang original na mga katana? Umaabot ng 50 to 100 million. Pinuin mo, 50 to 100 million. Eh, bago mo naman mabili yun, ang daming dinaanan protein. Tayo, priceless tayo. Yung baptism of fire, dinadaanan natin, yun ang dinaanan ng katana. Very sacred sa hapon yun. Eh, biruin mo, yung panday, di ba yung panday, mayroong matulit doon pinupukpok. Pag yun, tinagaan ng katana, putol yun, sa gitna. Yung iba pa, ang ginagawa, yung lahat ng mga bamboo. Maraming bamboo sa Japan eh. Pagsasama-samahin, isang ano lang doon, isang taga, putol lahat yun. Pero hindi lang ganun yun, kailangan marunong kang tumaga. Kaya kailangan napakatindi ng training ng samurai. Ngayon yata wala nang samurai. Yakuza na yata. Ang tindi nun. Alam nyo yung dinadaanan ng katana, ganun din tayo eh. Lalagay sa apoy, pagkalagay sa apoy, pupukpukin, tituklipin, pupukpukin, lalagay sa apoy. Tapos lalagyan ng putik. Pagkatapos, pupukpukin na naman, ilalagay sa apoy. Tapos ilalagay sa pinakamalamig na tubig. Diruin mo, ang init-init nung, tapos bigla ilalagay sa malamig. Yung pala pampatalas nun. Proseso yun. Ano yun? Traditional yun. Sali-saling lahi sa mga samurai yun. So, inihalimbawa ko lang sa inyo na yung unwavering faith o yung unmovable faith, mangyayari lang yun kapag dumaan sa proseso.
Kaya yung baptismo pa, yun ang magpapatibay, magpapalakas sa atin. Mag-uugad tayo sa pananampalataya. Sabi sa Colossians 2:7, basahin natin. Na nag-uugat at natatayo sa Kanya. At matibay sa inyong pananampalataya, yan ang pagkaturo sa inyo at sumasagana sa pagpapasalamat. So sasagana ka sa pagsasalamat. Kapag dumadaan ka sa matinding tukso, magpasalamat ka ng todo sa Diyos. Alam niyo ba kung paano lalabas ang pagkaginto mo o yung tunay na anak ng Diyos? Pag napakatinding tukso ang dinadaanan natin. Kaya sabi ng Diyos, mapalad yung dumadaan sa tukso. Magala kayo. Pagkat kapag kayo nagtagumpay sa ito, mamanahin niyo yung pangako ng buhay na walang hanggan. So mapalad ka, kasi para malaman kung totoo ka, dadaan ka sa maraming tukso. Kaya ang ginawa ng Diyos kay Hezekiel, binabayaan siya. Tinukso ni Satanas eh. Pero nandun yung pagnanasa ni Hezekiel, nanalangin siya. Kasi ang tindi ng kalaban ng Pilisteo eh. Well, ang dami-dami. Sabi ni Hezekiah, Panginoon, wala kaming magagawa. Ang inaalipustahan nila, hindi kami, ikaw. Nagpadala ng sulat si Sennacherib na sumuko na, ibigay na lang lahat ng gintuto sa sanktuaryo. Sabi niya, Panginoon, inuusik kami ng todo. Ikaw na lang ang pag-asa namin. O kinabukasan, nagpadala ng angel of the Lord ng Diyos, 85,000 ang patay. Kasi kapag ikaw lubos na sumasampalataya, gagawa ang Diyos. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Kaya sabi sa Jeremiah 17:8-10 mapalad daw walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat parang siyang puno na natatanim sa tabi ng ilog. Ang kanyang ugat laging nakadikit sa tubig, sumisip-sip lagi ng tubig. At ang tubig, Word of God. Laging may Word of God tayo. Si Jesus Christ dumaan sa napakatinding tukso. 3 tukso na napakatindi. Yun lang sa pagkain lang. Ang tindi ng tukso nun eh. Madami nga nagiging masama dahil walang makain eh. O pagkatapos yung kapangyarihan, yung kayamanan. Pero kita mo, sabi ng demonyo, kung ikaw ang anak ng Diyos, tinukso siya, kita mo. Para ma-improve mo na anak ka ng Diyos, tutuksuhin ka na matinding tukso. Kasi doon lumalabas ang tunay na ikaw eh. Lalabas ang tunay na ikaw kung tunay kang Kristiyano. Kaya sabi ko nga eh, kapag ikaw magkikristyano, ihanda mo ng sarili mo. Kasi dadaan ka sa purging. Ipopurge ka. Dadaan ka sa smelting. Ilalatag ka sa apoy. Pupukpukin ka. Gagawin ka, ihuhugis ka. Tapos ilulubog ka sa malamig na tubig. Ibig sabihin, napakatinding pagsubok lahat. Pero sabi naman ng Diyos, huwag kayong matakot. Tagumpay ako. Tagumpay kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kanina pa ito diyan ka na, hindi ka na makapanggugulo. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, gagawa ang Diyos. Jeremiah 10:23. Wala sa tao ang pagtutuwid ng kanyang sarili, kundi ang Diyos lamang. Walang bagay na imposible sa Diyos, lahat ng magagawa ng Diyos. Kaya yung baluktot, maitutuwid niya. Kasi yung baluktot, hindi maitutuwid, sabi ng Ecclesiastes. Yung kulang, hindi mabibilang. Pero sa Diyos, walang imposible. Baluktot tayo, kulang tayo, kapos tayo, di ba? Ba't ngayon perfect na tayo? Bakit itinuwid tayo? Ang Diyos ang gumawa nun, by faith. Kaya kailangan yung unwavering faith natin masanay. Kailangan meron tayong talagang unmovable faith. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, nalalaman ninyo na ang inyong gawa sa Panginoon hindi nawawala ng kabuluhan. Magsitibay nga kayo at magsitatag. Sabi kay Joshua, magpakatibay ka at magpatatag. Aakinin mo ang promised land. Magpakatibay ka at kung saan ka man pumaroon, naroon ako, hindi kita pababayaan. So, ganun ang ginagawa ng Diyos. Ang tindi ng dinaanan ng Israel kay Joshua. Pero yung 40 kingdoms tinalo ni Joshua. Yun lang sa Wall of Jericho, napakahirap na nun. Hindi kaya ng tao yun. Kaya ang Diyos gumawa dun eh. Yung instruction ng Diyos ang nagpabaksak sa Wall of Jericho. Nakadaan sila dun. So, ang dami pang kalaban. Perizzite, Jebusite, ang dami. Bago sila nakarating sa Promised Land. Pagdating pa dun, meron pa silang palalayasing nakatira dun, mga Canaanites. Nakarating nga sila, pero di ba nakakalaban ni David yun si James, si Goliath? Bago nila napalayas yun. Kasi palalayasin natin ang lahat ng kontra sa Diyos eh. Mga demonyo. Binigyan tayo ng power. Binigyan si Joshua ng kapangyarihan, ilid ang bayan papuntang Promised Land.
Ngayon, yung mga anak naman ng Diyos, nagsisampalataya, kaya sila nagtagumpay. So, ang pagtatagumpay natin, pananampalataya. Pero kinakailangan, tiyakin mo sa sarili mo na hindi ka talaga bibitaw. Magiging matatag ka. Kasi sabi ng Diyos, kung kaya mo, mangyayari sa iyo eh. So, kayanin mo. Maging persistent ka, katulad ng inaagasan na babae. Persistent siya, nagkakagulo, daming tao eh. Bilhin mo, sisiksik. Ayun nung sumiksik sa tao, nakakainis yun eh. Tapos, pupuntahan mo pa kailangan makarating ka. Ilang tao yung dadaanan, pero ba't nakarating siya? Nahibo pa, nasimplihan niya si Kristo, hindi alam ni Kristo. Sabi niya, sino humibo sa akin? Sabi ng mga apos, ay nakita niyo, dikit-dikit tayo dito. Paano malay namin siya? Tapos sabi ni Kristo, may kapangyarihan lumabas sa akin. Ganun pala. Kapag ang pananampalataya natin, unwavering faith, unmovable faith, na talagang gustong-gusto mo, katulad ni Jacob, si Israel din tayo. Magtatagumpay tayo sa lahat ng bagay by faith. Kaya napaka-importante mga kapatid na maging katana ka. Kaya sinabi ko sa inyo ito, dahil binasa ko yung how to make katana. Kahapon binasa ko. Buti natandaan ko pa, Lord, salamat. Natandaan ko pa yung mga proseso. Biruin mo, pati yung bato, hindi pwedeng bato lang. Special na bato, si Kristo. Taoisi ang pangalan. Yung batong yun. Water stone. Kita mo, isang bato na may tubig, si Kristo na may tubig, may dala-dalang salita ng Diyos. Yun ang panghasa dun sa sword, para tayo mahasa. Kasi kailangan masanay ang espiritu natin to discern what is good and what is evil. So, mangyayari lang yan kung dadaan ka sa smelting, saka sa forging, sa proseso ng paggawa ng katana. Biruin mo, kung may-ari ka ngayon ng katana, 50 million to 100 million ang halaga. Kung meron kang hapon nakakilala at makuha mo yung mga traditional sword nila, may 100 million ka na. Ganon binibili ha. Lalo na yung mga talagang matitinding katana. More than 100 million na bibili. Ang tindi ng price. Bakit? Biruin mo yun din. Priceless din nga tayo. Biruin mo, dumadaan tayo sa apo. Kaya may baptismo fire. Kung yung ang katana, may baptismo fire, tayo pa. Kaya lahat dadaan sa bautismo ng apo. Hindi naman pababayaan ito. Kasi ibabautismo tayo ng Espiritu para magkaroon ng power. Ibabaptize tayo sa tubig para to prove that power na ang Holy Spirit ang gagawa. Sasabihin din natin yung sinagawa ni Kristo, it is written, it must be done. Ang tindi ng pagkakatesting ni Satanas sa kanya, di ba? Tatlo yun. Kapangyarihan, kayamanan, tsaka pagkain. Yan ang pinakamahalaga sa tao, yung kayamanan. Gusto ng tao, kapangyarihan, kayamanan, tsaka lagi masarap na pagkain. Nalusot lahat ni Kristo, takbo yung demonyo eh. Yun din ang gagawin sa atin. Kung mga anak tayo ng Diyos, ganun din ang testing na gagawin sa atin. So mapatutunayan mo yan, kung anak ka ng Diyos, dumadaan ka sa matinding pagsubok. At ang pagsubok ng inyong pananalig ay higit pa sa ginto. At magala kayo sa muling pagsubok. Kapagkat karamay kayo ni Kristo, kasama kayo luluwalhatiin ni Kristo. So yan ang message ng Panginoon sa atin mga kapatid. Unwavering faith, unmovable faith. Amen.